pangyayari sa bagong tipan kung saan ay ang Panginoon Hesukristo at ang kanyang mga alagad ay nagkaroon ng conversation na kung saan ay lubos na hindi maunawaan ng kanyang mga alagad. Sapagkat mga time pong yun ay sa ministry, sa earthly ministry ng ating Panginoon si Kristo, hindi niya po maiwasan na siya mapapagod. At double time po ang kanyang ministry noong mga time na yon. Kasama po ang kanyang mga alagad. Kaya noong mga time na yon ay habang sila ay nagwi-minister, inabot po sila ng gabi at kailangan nilang tumawid sa kabilang ibayo. Kailangan nilang dumaan ang kanyang mga alagad ay kailangan dumaan sa dagat at kailangan nilang sumakay sa bangka. At nung sila po na yun sa bangka na, ay ang ating Panginoon sa Kristo hindi maiwasan na makatulog sapagkat dala ng matinding pagod na kanyang dinanas sa kanyang earthly ministry. Habang naglalayag po ang kanyang mga alagad, ay nakatulog ang ating Panginoon sa Kristo. At nung nasa gitna na sila ng dagat, lumakas po ang hangin at lumakas ang alon na parabang sinisikwat-sikwat ng napakalakas na alon ang bangka na sinasakyan ng kanyang alagad at naroroon ang ating Panginoon sa Kristo natutulog. Kaya natakot ang kanyang mga alagad at hindi malaman kung ano ang kanilang gagawin. Kaya sa hapon pong ito, I want to share with you the short and powerful prayer na kung saan ito po ang dapat nating kailangan sa mga panahon na kung saan tayo po ay nakakaranas ng mga sakuna ng mga problema na tila bang hindi natin kayang pigilan, hindi natin kayang bigyan ng solusyon at maging ang ating mga kaisipan ay gusto nang sumuko sa problemang ito sapagkat kahit buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas, buong mundo ay mayroong mga lockdown. Katulad po ngayon ay napakalungkot isipin na kung saan ang Pilipinas at ang India dito po sa Hong Kong ay stop ang flight ng mga airlines. Sapagkat sa India, grabe ang virus, maraming namamatay. Sa Pilipinas ay ganun din po, napakarami ng virus at ang Hong Kong government ay nag-decide na 1 week stop muna ang flight from Hong Kong to Manila, Manila to Hong Kong. Kaya po lahat ng mga OFW, kapwa nating OFW, maging ang mga iba pa ay very affected. Epektado po sila sapagkat hindi po makakilos at hindi makakarating ng Hong Kong. Maging ang kapwa OFW na hindi po makakarating. At last 2 days lamang ay malapit po doon sa trabaho ko sa mid-levels, sa Kennedy Road, sa baba lang po namin, ay nilockdown ang isang building sapagkat mayroon po isang kababayan natin na isang OFW na galing po siya ng Pilipinas pagkatapos po ng kanyang quarantine ay okay naman, pero after that siya po ay nag-positive. Kaya ang buong building magdamag na nilockdown ng mga authority, ng mga pulis at chinek lahat ang mga tao na naroroon. Kaya naagapan po, napakalungkot na pangyayaring ito. Kaya ang Pilipinas ngayon ay we need to pray, need prayer, need Jesus. So sa ating pong pag-usapan ngayon sa hapong ito, I want to share with you the short prayer but very powerful prayer. Prayer na kung saan can move the mountain. Panalangin na kung saan kaya niyang i-move ang kahit anuman kapag ang Diyos ang kumilos. Tulad po ng
nangyari na yon sa mga disciples, sa mga disipulo. Sila po ay natakot, but si Lord Jesus Christ ay nadoon sa bangka na yon, natutulog. Natutulog na bagamat sinisikwat-sikwat ng malakas na alon ang bangka. Nung ginising nila ang Panginoon Jesucristo, ang sabi, nasaan ang inyong pananampalataya? At doon sa text na po natin pag-usapan ngayon, ay bago tayo pumunta roon sa natutulog ang Panginoon Jesucristo, atin munang tatalakayin na kung saan ay habang ang mga disciples ay naglalakbay, ang Panginoon Jesucristo ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Okay. Lumakad sa ibabaw ng tubig. At ito po ngayon muna ang ating tatalakayin, na kung saan Jesus walked to the water. Siya po ay lumakad sa tubig. Noong mga time po ngayon ay ang mga disciples, ang akala nila nung dumating o nakita nila na mayroong lumalakad sa ibabaw ng tubig, ang akala nila multo. Sabagat hindi po nila na-experience na ganon ka grabe ang kapangyarihan at ganon ka ang ating Panginoon Kristo ay kaya niyo gawin ang lahat. Sa talata pong aking babasahin sa inyo, isang talata lang po na kung saan ay ito po ay makakatulong sa atin. Ito po ay gamitin natin sa ating ngayong nararanasang sitwasyon na kung saan tayo po ay lubog na. Lubog na tayo sa problema. Libo-libo nang namatay. Milyon-milyon nang namamatay. We need Christ. I need Christ. We need Christ. Nation, we need Christ. Hindi ko po sinasabi na we need bakuna, but we need Christ. We need prayer. We need Jesus Christ. Kailangan po natin si Jesus Christ. Sa Mateo chapter 14, verse 22, na kung saan ay makikita po natin, o bago sa 22, sa 29 po, ay si Jesus ay lumakad sa ibaba ng tubig. At sa 28 ang sabi, but straightway Jesus spake unto them, saying, Be a good cheer. It is I, sabi ni Jesus Christ, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said to Peter, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water. Nung bumaba si Peter, ay lumakad siya sa tubig to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried, saying, Lord, save me. Atin pong kukunin, ang pinaka-keywords po natin yung words na, Lord, save me. Very short, but very powerful prayer. Yung Lord, save me. Napakaiksi lang po, Panginoon, iligtas mo ako. Panginoon, sagipin mo ako. Mga kaibigan, mga kapatid, sa hapong ito, nakalimutan po ng buong mundo yung words na, Lord, save us. Lord, save me. Ang sabi ko nga po ay, itong bakunang ito, o itong virus na ito, ito po ay wake-up call ng Panginoon sa buong mundo. Ako po'y naniniwala na itong virus na ito, ipinakikita lamang ng Diyos na kung saan wala po magagawa ang buong sanlibutan kung wala po siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Diyos lamang ang mayroong karapatan o ang makakatulong sa atin sa mga oras na ito. Pansinin niyo po, kahit saang bansa, every time na mag-lockdown, pati simbahan din nadamay. Ang simbahan
ay tanging lamang isang paraan para ang lahat ng tao ay makapunta, mananambahan, mag-worship sa Panginoon, para dumaing, humingi ng tulong sa Diyos. Pero pati simbahan, isinasara. Hindi po ito kasalanan ng tao, sapagat ang tao ay nakatuon sa mga bagay na kung saan dapat bigyan ng solusyon ang problemang ito. Pero ito po ay gawa ng kalaban, gawa ni Satanas. Gusto niya ang tao mahiwalay sa Diyos. Gusto niya ang tao magkaroon ng distance sa Diyos. So kaya nga po sa hapong ito, wala man, sirado man ang simbahan, mabuti ngayon ay nag-open muli. Close man ang simbahan, nagkamali po si Satanas, sapagkat hindi niya kaya isara ang streaming, online streaming. Nagkamali po siya. Sa hapong ito, ating pong tatalakayin ang sabi ni Peter, Lord, save me. Mga kaibigan at mga kapatid, Facebook, friend, lahat po ay ating pong gamitin ang ating lahat na connection pagdating po sa online. This is the time na kung saan we need to share the love of God, the power of God, the Word of God. Nung ang mga disciples, si Peter, ay lumakad sa ibabaw ng tubig, nung makita niya ang napakalaking alon nagrepresent ng problema, napakaiksi lamang po ang kanyang sinabi kay Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, save me! And instant, ang kamay ng Panginoong si Kristo ay inabot kay Peter at inangat siya, sapagkat si Apostol Pedro, kung hindi siya inangat ng Panginoon si Kristo, hindi inabot ng Panginoon si Kristo ang kanyang kamay kay Peter, si Peter tuloy-tuloy na lulubog sa ilalim ng tubig. Church, my friend, sa hapong ito, try to say to Jesus Christ, Lord Jesus Christ, save me. Ang buong mundo ay palubog na po. Marami nang namamatay. Sa India, libo-libo ang namamatay. Mapalad po tayo sa Pilipinas sapagkat dandaan lang namamatay. Sa India, libo-libo ang namamatay. Nakalimutan po natin na sabihin sa Panginoon si Kristo, Lord, save me. We need to cry to Jesus Christ kung kailangan na umiyak. Huwag po natin kalimutan ang Panginoon si Kristo. Nung makita ni Apostol Pedro na kung saan ang alon ay paparating sa kanya, nagsimula siyang matakot. Nagsimula siyang mag-alinlangan ng bagamat nandiyan katabi niya ang Panginoon si Kristo. Doon po nagsimula na mag-shaking ang kanyang pananampalataya. Doon po nagsimula na matakot siya. Lahat ay nasa sa kanya na. Kulang na lang po ay magmas siya. Pero sa kapanahonan po natin ngayon, kailangan natin mag-face shield. Pero napaka galing na po sa Pedro. Hindi niya nakalimutan ang Panginoon Kristo. Nung siya ay tumingala, nandiyan ang Panginoon Kristo. Ang sabi niya, Lord, please save me. Church, my friend, FB friend, this is the time to say this word, Lord, save me. Kung hindi mo pa nasubukan sa prayer mo na sabihin, Lord, save us, save me, save my family, save my friend, save my country, save my fellow man. Why try this evening or this afternoon? You try. Subukan mo. At makikita mo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Kung nandito ka man sa Hong Kong, sa Pilipinas man, wala pong imposible sa kamay ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, sa lahat ng dako, inaroroon siya. Very, very short prayer. And you see the logic here? When Peter saw the wind, the very big winds, siya po ay
Hindi niya inalis ang kanyang paningin sa ating Panginoon Kristo. My friend, this time, huwag mong alisin ang inyong paningin sa Panginoon Kristo. Huwag mong alisin ang iyong panampalataya sa Panginoon Kristo. Huwag mong alisin ang iyong paniniwala, panampalataya, ang iyong trust sa Panginoon Kristo. Huwag mong alisin. Ngayon po natin siya kailangan. Ngayon mo siya kailangan. Sapagkat this is the time na kung saan ang Diyos ay naghihintay lamang sa atin. This is the time. This is the wake-up call ng Diyos sa ating buhay. Pinahihintulutan ng Diyos ang lahat ng bagay para po ang tao gisingin. Para ang tao po ay hindi magdidepende sa lahat ng mga gadget, sa lahat ng mga technology, sa lahat ng mga bagay na instant. God, we need to back to the beginning. Kailangan po natin magsimula sa umpisa. Nung unang araw, ang sabi nga ng mga matatanda, alas 6 pa lang ang tao ay nananalangin na, nagdadasal ta. Ngayon po, wala. Alas 6 na, alas 7 na, alas 8 na, telepon pa rin ang hawak, gadget pa rin ang hawak. Nakalimutan na magdasal at magpasalamat sa Panginoon. Biruin mo yun. Alam niyo po, ang Diyos ay naghahanap po siya ng pagmamahal ng sangkatauhan. Sabi nga niya doon sa Old Testament, I am the God, the jealous God. Sinuso ang Diyos. Ayaw niya na may Diyos pang iba. Gusto niya, siya lang. Ito pong dahilan kung bakit napakarami tayong hinaharap ng problema. Napakarami tayong problema na hinaharap sapagkat nalimutan na ng tao ang Diyos. Pansinin mo, ito po ay very useful na illustration. Kapag nagtag ka sa Facebook ng nakakatawa, marami ang nagla-like. Huwag po kayo magalit sa akin. Marami ang nagla-like. Pero kapag nagtag ka ng Word of God sa Facebook, isa o dalawa lang ang nagla-like. Why? Why? Iiwan ko po sa inyo yung tanong na yan. Kapag may nagtag na Word of God sa salita ng Diyos, isa o dalawa lang ang nagla-like. Pero kapag may nagtag na nakakatawa, o iba pa, daan-daan ang nagla-like. Why? Kayo po ang makakasagot niyan. Iiwan ko sa inyo ang tanong na yan. Lord, save me. Sabi ni Peter. Sapagkat paparating na ang napakalakas na alon at kakainin si Peter. Ilulubog ng alon si Peter. My friend, sa hapong ito, dumating na ang virus. 1 year and a half na, halos isang taong kalahati na at kinakain na ang buong sanglibutan ng virus na ito. Napakaraming bakuna, BioNTech, Pfizer, Sinovac, naguguluhan ng tao. Mayroon pang ayaw magpapakuna eh. Church, my friend, FB friend, subukan mo ang Panginoon Jesucristo. Only small word lamang ang sasabihin mo, Lord Jesus Christ, please save me. Save me, Lord, sa problema namin ito. Mas higit siya sa bakuna. Hindi ko sinasabi na hindi natin kailangan ng bakuna. But if you try, if you trust, if you tune in your heart, your faith, your mind, and everything to Jesus Christ, and you said, Lord, save me, maranasan mo po ang kapangyarihan ng Panginoon. Maranasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa hapong ito, mga kaibigan, mga kapatid, nais mo bang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Iiwan ko po sa iyo ang words na ito, Lord, save me. Yun po ang ginawa ni Apostol Pedro. Very short prayer, but very, very powerful. Nung marinig ni Jesus Christ na, Lord, save me, inabot kagad ng Panginoon si Kristo ang kamay niya kay Peter at inangat niya si Apostol Pedro. My friend, this afternoon,
iangat ng Diyos ang buong sanlibutan. Sapagat ginawa niya na yan 2,000 years ago, nagpapako siya sa krus ng Kalbaryo. Inangat niya na ang kasalanan ng buong sanlibutan. Kasalanan ng sanlibutan ay inakaw niya, inangat niya, nilinis niya ang buong sangkatauhan. Virus pa kaya? Ginawa na yan ng Panginoong si Kristo. Ang problema, nakalimutan ng buong ng buong tao ang ginawa ng Panginoong si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Nakalimutan na. Kaya sa hapong ito, ini-encourage po kita. Try to renew again your relationship to God. Try to renew again your prayer. Every morning, you wake up, bago ka pumunta ng trabaho, bago ka uminom ng tubig, bago ka magkape, why you said, Lord, thank you. This morning, today, please save me. Please save my family. Please save my loved ones. Please save my wife. Please save my husband. Please save my children. Please save my biyanan, etc., etc., my friend. Lord, very short prayer. I encourage you, and you will experience the marvelous miracles of God sa iyong buhay. Ang tao po naguguluhan na sa panahon na yan. Ang tao po ay parang down na. Hindi na malaman kung ano ang gagawin. Nag-aaway-away na. Nag-aaway-away na po yung tao. Wala ditong ayuda, may ayuda doon, may gamot dito, may gamot doon. My friend, FB friend, kailangan natin ng Panginoon Jesucristo. Jesus is the source of this problem. Siya lamang po ang makakalutas na problemang ito kung tayo ay muling bumalik at magtiwala sa Kanya. Atin pong iwaksi muna kung ano man ang mayroon tayo ngayon. Unahin muna natin siya. Kahit nasa bahay ka, hindi ka makakalabas. Lalo na sa Pilipinas, kasi may lockdown. Lahat lockdown. Kahit nasa bahay ka, hindi ka makakalabas. Hindi po dahilan yan para hindi ka mapagsimba. Makinig ka sa FB, marami po mga Kristiyanong nagsishare. Bumili ka ng Bible, may Bible pa. Kunin mo yung Bible mo, magbasa ka. Mag-devotion ka. Kusapin mo ang Diyos. Sabihin mo sa Kanya, isumbong mo sa Kanya ang iyong nararamdaman. Lord, wala po kaming ayuda Lord, gutom kami Lord, wala kaming bigas. At gagamit ng Diyos ng instrumento para padalan ka ng bigas at ulam. Ganun na po kasimple. Minsan po, yung mga prayer na ganun, very simple, very short, simple prayer, but very powerful. Kaya sa hapon pong ito, mga kaibigan at mga kapatid, iniiwan ko po sa inyo ang isang bensaheng ito na kung saan, kung hindi nyo pa po nagawa, hindi pa po nating nagawa, na manalangin, bumalik loob muli sa Panginoon, gawin po natin. Kung kailangan pong nag-iisa ka, nagdi-devotion ka, manalangin ka, umiyak ka sa Panginoon. Church, hindi ko po kayo tinatakot. Marami nang namatay. Kahit na mga lingkod ng Diyos, mga ministry ng Diyos, mga pastor ay namatay. Talagang grabe ang virus na ito. Marami nga nagtatanong, ito ba'y pinahintulutan ng Diyos? Ito ba isang galing? Ito ba human made? Ang sagot ko lang po dyan, ang alam ko lang, ito ay wake up call ng Diyos sa buong sangkatauhan. Sapagkat kung ang tao ay manalangin, magbalik loob sa Kanya, magtiwala sa Kanya, i-renew ang ating relasyon sa Kanya, tayo ay sasamba sa Kanya, sumunod sa Kanya, tagapin natin siya bilang Diyos sa sariling tagapagligtas, at tayo po ay mag-trust sa Kanya, at tayo po ay ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Sinong virus? Anong virus ang hahadlang sa iyo? Walang hahadlang sa iyo. Walang hahadlang.
sapagkat ang Diyos, siya ang may-ari ng buong sanlibutan. Siya ang lumikha ng sanlibutan. Hindi mo pa iniisip, alam na ng Diyos ang iniisip ng tao. Hindi pa nangyayari, alam ng Diyos ang mangyayari. Kaya sa hapong ito, please follow me this simple and short prayer bago po tayo magtapos. Lord, we thank you so much this afternoon. We thank you so much for your word. We thank you so much for the short prayer, the powerful prayer of Apostle Peter. Lord, save us, help us, especially our country, Panginoon, ay ang Pilipinas at ang buong mundo. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, Lord, please, wag mo niyo po iwanan. Wag niyo po kaming talikuran. Kailangan po namin kayo sa mga oras na ito. Ang buong sanlibutan, Panginoon, na nag-struggle ng dahil sa virus na ito. Kailangan namin kayo. Lord, save us. Maging ang aming mga pamilya, friends, and countrymen. We thank you so much this afternoon, Lord. We thank you for your goodness. We thank you for your love. We thank you for your protection. And you always na kayo ay nagre-remind sa amin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. FB friends, maraming salamat sa inyo sa hapong ito. Salamat sa inyong pagsama sa live streaming ng FB. At muli ay tayo ay makita-kita sa susunod na live streaming. Thank you and God bless you.